Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa maaliwalas na panahon. Salamat po sa mga anak mo na nagpapagal. Salamat po sa maayos na kalusugan. Maraming salamat po sa pagpapala mo sa amin. Lord, nilalapit ko po ang oras na to. Patuloy mo po kaming samahan sa lahat ng aming pag-uusapan. Ikaw lang po ang maitaas, maluwalhati, Panginoon. At wala pong ibang pangalang maitataas, kundi ang pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Marami pong salamat, purihin ka sa pangalan ni Hesus. Amen. Yan. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Tapos, palakpakan yung katabi mo. Ayan. Palakpakan mo yung katabi mo. Amuin mo na din. Medyo mainit kasi ngayon no? Okay, so pwede naman tayong, dahil mainit, pwede kayong konting usad-usad, no, kung hindi kayo komportable para merong space yung hangin. Bago tayo mag-start, gusto ko lang muna mag-survey. Kung di nyo po natatanong, nung mga nakaraang araw, medyo namamasyal-masyal ako dito sa Malolos. Nag-observe lang po ako, kasi baka dumating yung araw, taga Malolos na din eh. Kaya parang pinapamiliarize ko lang yung sarili ko. Sino po rito sa inyo na abutan, taas lang ang kamay na ang area ng tikay sa mga, yung kainan dyan, half chan pa lang, half chan pa lang yung nandyan. Taas ang kamay. Meron. Sino rito inabutan? Sige, iba naman. Ang pamasahe sa jeep, 6 pesos pa lang. Ay, ang dami. 6. 7. 7. Wala ba 6? Sorry. Hindi. Sige, ganito na lang. 7 pababa. May umabot pa ng 7 pababa. Sabi ni Tita Linda, ako nga, piso lang. Inabutan. Sino po dito inabutan? Ito, sa mga nag-aaral dati. Ang Bulacan State, hindi pa Bulacan State University. BCAT pa. Sino umabot? Tita, mantua. Parang may naalala kayo na doon, tita. Sige, meron pa rin eh. Patandaan na medyo natin. Medyo pa lawakan pa natin. Sino rito umabot? Ang capital ng Bulacan ay hindi pa Malolos. Bulacan pa. Right, meron? Ay, mukhang meron pa. Sino rito inabutan? Buhay pa si Gregorio del Pilar. Meron ba? Wala. Okay. Alam nyo, kaya ako natatanong yan, kasi pagka inalala natin yung dati, at katatayuan natin ngayon, parang ang bilis ng panahon, no? Dati lang, ang pamasahe, 7. Ngayon, magkano na? 12 na ba? 12. Dati, kanina, pagising ko sa umaga, nagrereklamo ang nanay ko, sabi niya, ang mahal na ng bigas. Parang ang pinakamura, 55 na. Tama ba ako? Dati, sino umabot ang bigas, 20 something. Meron? Di ba? Meron ba yata ngayon NFA o mura pag NFA? 40 na? Mahal. Ang bilis ng panahon. Okay? Ngayon, pag po kasi tinignan natin yung mga matatanda natin dito, mga senior, marami na yung karanasan eh. Kaya kung kukuha daw tayo ng advice, sabi nila doon sa marami ng karanasan. Ang pag-uusapan po kasi natin ngayon ay journey ng buhay. A journey of life. Pero bago natin yung talakayin, meron lang akong video na napanood sa social media na nakatulong sa akin. Actually, isang video lang to na pwedeng i-share din sa bawat isa. Panoorin natin.
Yun. Kung mapapansin nyo sa video, mga lolo't lola, matatandaan na siya. Tapos tinanong siya sa video, actually sa ano lang siya, picture, ano ang payo mo sa mas batang henerasyon kaysa sa'yo? Okay? Dahil mga 90s na yun, 80s na yun, lahat tayo rito bata pa. May 80s na ba rito? Wala pa. Kung mapapansin nyo yung mga payo doon, try not to love, not hate, slow down, may nagpayo pa, make sure you are financially stable. Meron pa kasing isang video yan. Bakit sila nag-came up sa advice na yun? You know what? Kasi yun yung pagkakamali nila dati na naranasan. Kaya kung papansinin nyo, ang payo ng mga matatanda, binabase sa pagkakamali nila noon. Okay? Ngayon kasi, ang title ng pag-uusapan natin, sige, paki-flash na. Purpose-driven life. Actually, may libro nito no? Pero hindi naman siya tungkol dun sa libro. Siguro na nagkataon lang na parehas ng title. Okay? Pagka kasi po tinagalog natin to, ano ba sa Tagalog ng purpose? Sino nakakalam? Layunin? Youth. Tagalog ng purpose. Dahilan? Pwedeng ganon? So kasi maraming meaning no? So sabi dyan, pagka sinabing purpose-driven life, parang buhay na kinokontrol ng dahil sa purpose o nangaayon sa purpose. Okay? Mamaya natin pag-usapan yung verse natin kasi ayan yung sinasabi ng Bible dyan. Okay. Balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina. Alam nyo po kasi, karamihan sa tao, pwedeng akala lang natin, present tayo ngayon, no? Marami po kasi ngayon, pagka nagbasa kayo, basa-basa kayo ng mental health study, marami raw po ngayon nagsasuffer ng depression at anxiety. Ngayon, ano ba kasi pagkakaiba nun? Nung binasa ko yung pagkakaiba, pag daw ikaw ay namumuhay sa nakaraan, hindi mo makalimutan yung nakaraan mo, hindi mo ma-let go yung nakaraan mo, hindi ka makatakas sa nakaraan mo, meron kang depression. Pag ikaw naman daw ay alalang-alala sa mangyayari sa future, baka ganito, natatakot ako na sa future, baka magkaganito, o lagi mong iniisip yung future, lagi kang may anxious ka lagi sa future, ayun daw ay anxiety. Pero kasi, pagka pinag-usapan natin ng Bible, ang sabi sa Bible, di ba, do not worry for tomorrow. Ngayon, ang naniniwala ako na ang Bible, ang stand niya, yung ngayon, yung present. Yung bukas, ipagpasa Diyos. Yung nakaraan, ipagkatiwala sa Diyos. Mag-focus tayo ngayon. Kaya nagkakaproblema ang tao. Kaya nagkakaproblema ang Kristiyano. Kaya ako nagkakaproblema. Kaya tayo nagkakaproblema. Kasi namumuhay tayo sa nakaraan at namumuhay naman tayo sa future. In positive, pag namumuhay ka sa future, sobrang dami mong pangarap. Pagka namuhay ka naman sa nakaraan, in a positive, lagi mong binabalikan yung mga pagkakamali mo noon para maitama mo ngayon. Okay? Ngayon, pag pinag-aralan nyo ang buhay, ikot-ikot lang. Magtatrabaho ka, sasweldo ka, magbabayad ka ng bills, kakain ka, matutulog ka. Gigising ka, magsasaya ka, pag may sobra, pwede ka mag-travel, after nung gigising ka, kakain ka, magkatrabaho ka, paulit-ulit. Tama? Sino rito, pabago-bago ang buhay? Hindi ganon. Cycle lang. Kaya pag pinag-aralan nyo po yan, ang buhay ng tao, laging cycle. Merong cycle na standard. Pati pagpasok sa trabaho, cycle. Pagpasok sa school, cycle. Paulit-ulit lang ang buhay. Ang question ko ngayon, paulit-ulit lang ang buhay, tumanda na tayo, tumatanda na tayo, yung bata unti-unti nang lumalaki, paulit-ulit lang ang buhay. Ano nga ba talaga ang purpose? Bakit tayo nabubuhay? Ano nga ba ang dahilan? Bakit tayo nandirito? Para lang ba sa cycle? Para lang ba kumita ng pera? Para lang ba mamasyal? Para lang ba magkasakit? Para lang ba gumaling? Yung ba talaga ang purpose ng buhay? Ngayon, ayun kasi ang pinaka-concern ko ngayon Purpose-driven life. Dapat maintindihan natin, ang buhay ay cycle, pero meron kang purpose. Kaya yan cycle,
ang kailangan mong gawin, yung purpose mo, ayun yung magiging iba. Yun yung magpapaiba sa buhay mo. Sabi sa Colossians, chapter 1, verse 15 to 17, o Colosas sa Tagalog, basahin po natin. Sabi rito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Panganay, okay? Ito, take note dito. Tingnan po natin to. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ulitin ko. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ito po, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Sabay-sabay po tayo, para sa Kanya. Yan. 17. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Balik po natin sa verse 16. Kagaya kanina, sinasabi ko, ang buhay natin ay cycle. Ikot-ikot lang, ikot-ikot. Parang ganun lang eh. Kakain, tutulog, kikita ng pera, ikot-ikot. Pag nagkasakit, magpapagamot, gagaling. Pag gumaling, sige uli. Minsan napanood ko yung video ni Dr. Willie Ong, ang problema daw kasi ng matatanda, alam niyo yung mga matatanda na may sakit. Pag daw may sakit, manghihingi ng gamot, pag nakaramdam daw ng konting ginhawa, balik uli sa sa kakulitan. Kaya nagkakasakit uli, yung iba lumalala kasi nga paikot-ikot. Okay? Pero sinasabi kasi ng Bible, kung papansinin niyo, ang purpose ng buhay talaga, kaya ka nandirito, kaya ako nandirito, ang sabi diyan, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Tignan mo nga yung katabi mo. Sabihin, pag tinignan mo ba yung katabi mo, mukha bang para sa Diyos yan? Parang kakatawanan no? Okay. Isa sa pinaka nagugustuhan ko sa Bible, napaka-straightforward niya eh. Although marami talagang misteryo sa Bible kasi kailangan mo talagang aralin yan kasi talinhaga, maraming meaning. Kaya yung iba nagpa-Bachelor of Theology, yung iba may Bible scholar, yung iba nagpo-focus talaga ng time. Naalala ko, merong isang preacher, napanood ko to eh, nanonood ako. Habang nagpipreach siya sa congregation, may tumayo. Sabi ko noon, hindi ko kaya to kung ako yung nagpipreach. Lumapit sa harap. Ang sabi, bigla siyang kinwestiyon. Ang sabi niya, kung sinasabi mo na God is all-knowing, kung mapupunta ako ng impyerno, alam niya na pala na mapupunta ako ng impyerno. Bakit niya pa ako ginawa? Kung pinipreach natin na God is all-knowing o ang Diyos alam lahat, kung magkakasakit ako, mamamatay ako, mapupunta ako ng impyerno, alam niya na yon. Para saan pa? Bakit tayo may cycle ng buhay? Napaisip din ako dun eh. Para alam mo, sinagot ng isang preacher na yon. Ang sabi niya, yes, totoo. Pagkapanganak mo pa lang, alam na ng Diyos kung saan ka mapupunta eh. Alam na ng Diyos kinabukasan kung ano mangyayari sa'yo eh. Alam na ng Diyos 20 years after kung anong kalalagyan mo eh. Alam na ng Diyos yun eh. Pero ito yung malinaw. Hindi ka prinogram ng Diyos para mapunta doon. Binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon magdesisyon. Ikaw nagdesisyon, kaya ka napunta doon. Pero alam na ng Diyos yun, ay ayun ang future mo. Pero hindi ka niya prinogram para mapunta doon. Ikaw ang gumawa nun sa sarili mo. Kaya ngayon, kailangan natin maging sensitibo eh. Kung ano mangyayari sa atin bukas, resulta yon ng desisyon mo ngayon. At kaya pag-uusapan natin ngayon, ang purpose ng buhay,
ay para sa Kanya, dahil pag nagdesisyon tayo ngayon na ang purpose ng buhay natin ay sa Kanya at para lang sa Kanya, baka magbago yung pwedeng mangyari bukas eh. Baka maging positive eh. Dahil alam mo na para sa Diyos yung purpose mo. Okay? Point number 1, life that follow Jesus. So, purpose-driven life. Ang purpose natin, number 1, ang buhay natin ay para sumunod kay Jesus. Pag ito pinag-uusapan, yung pagsunod sa Panginoon, naalala ko lagi yung Matthew 4. Sino rito nakakatanda sa Mateo 4? Yung pagtawag dun sa mga alagad. Sa Mateo 4 kasi, dyan tinawag yung 4 na alagad eh. Nangingisda lang, tapos napadal lang si Jesus Christ. Sabi niya, tara, sumunod kayo sa akin. Gagawin ko kayo mangingisda ng tao. Ganyan yung nangyari doon eh. Ngayon, lagi ko kasing iniisip yan. Meron lang akong gustong i-share sa inyo na isang kaganapan sa aming pamilya. Ako nakwento na rin to ni Pastor eh, pero i-recall ko lang. Kailan tayo nagbataan? Kailan tayo nagbataan? July. July kasi, nauwi si tita, galing Europe, no? So, dahil nga umuwi ang tita Bebe, Santos, nagkaroon ng reunion. O parang family bonding sa Bataan. No? Isang beach doon sa Bataan. So, sama kami. Ngayon kasi, ang tatay ko kasi, kung di nyo natatanong, babarbecue kasi kami. Nagtutuhog yun. Ang laging pinapanood nun, nangingisda. Araw-araw yun. Yung mga nangingisda sa dagat, yung mga namimingwit, gano'n. Kaya nung pagpunta namin sa Bataan, nagdadrive kasi, ako nagdadrive, sakay ko sila lahat nagdadrive. Ang mindset na nun, mamingwit. Parang wala na nga yung mindset na makibanding sa kapatid. Mamingwit lang. Lagi niya sinasabi, nag-chat na agad yon sa tito ko ang isa. Ka Edison, pakadala kang pamingwit, 2, ganito, mamingwit. Tapos sa laging sinasabi nun, mamimili siya ng pain. Nakakalimutan niya. Pagpunta namin ng Bataan, hindi kami dumiretso sa resort. Dumiretso kami sa palengke. Pabalik-balik pa kami kasi nakakalimutan eh. Ako kasi nagdadrive, pabalik-balik. Bumili nung galunggong. Medyo malalaki yun eh. Nasa 200 plus. Ganon. Dahil sa madaling salita, paglapag namin sa resort, kainan, kwentuhan, pamilya, bonding. Ito na, swimming na. Pinsan. Swimming kami. Maya-maya, nagtatawag. Tatay ko, Jay, Sky Edison, umarkila ng bangka. Mamimingwit na tayo sa gitna ng dagat. Ako, excited ako kasi hindi ko pa na-experience yun eh. Hindi ko pa na-experience sa gitna ng dagat, mamimingwit. Angat agad ako. Sinama ko si Jerwin. Jerwin, tara, mamimingwit daw tayo. Meron daw. Nag-arkila si Tito ng bangka. Excited kami. Si Kuya Joel. Kuya Joel, tara. Kaso ayaw niya eh. May ginagawa. Si Kuya Jun. Sinama ko si Kuya Jun. So, nag-aayos sila ng pamingwit. Excited kami lahat. Kinikwento pa ng tito ko yung pamingwit niya, 35,000. So, excited kami. Kasi, lalaot kami para kami mga professional doon eh. Kasi ang mahal pa nung pamingwit eh. No? Ito na, no? Naglalakad kami. Sakay namin ng bangka. Relax naman kasi pumunta kami sa gitna ng dagat. Hindi naman sa gitna actually. Malapit sa nuclear power plant ng Bataan. Doon daw kasi may malaking nahuhuli. Stop doon. Ang lakas ng alon eh. Gumaganyan-ganyan eh. Naglatag na ng mga pamingwit. Ako, nanonood lang. Maya-maya, iba na yung pakiramdam ko. Para ako nahihilo kasi alog ng alog yung alon. Sabi ko, ano pa nangyayari? Sabi ko, bakit parang nahihilo? Kasi Jerwin kasi, madaling masuka yun eh. Ang ginawa ni Jerwin, tumalon sa dagat, nag-life vest, nag-floating lang kasi nahihilo na siya. Kaya nandun lang siya sa dagat. Ako, ginawa ko, ganun din. Kaso lang, parang na-imagine ko yung mga napanood ko na meron kinakagat ng pating. Ang ginawa ko, bumalik ako sa bangka. Iniisip ko, baka kagatin ako ng pating. Tiisin ko na lang yung hilo. Nahihilo ko. Nakapikit lang ako na ganyan. Hanga ako sa mga kasama ko. Kaya kila pastor, kila papa ko. Sabi ko, pat dito nahihilo. Maya-maya, ang papa ko, umiga. Nahiga, sabi niya, Ka Edison, please, pwede bang bumalik na tayo sa ano? Pwede bang bumalik na tayo doon? Hati na lang tayo sa bayad. Kasi nahihilo na ako eh. Ang hirap pala ng ganito. Pag napapanood ko sa
sa vlog, sa YouTube, parang ang sarap. Pero ang hirap. Hindi, ayaw ng tito ko kasi sanay siya eh. Hindi siya sanay ng walang huli. Sa madaling salita, tuloy, tinipigilan ko lang talaga yung hilo ko kasi baka masuka ako. Relax lang ako. Maya-maya, may narinig ako. Wah! 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 May sumusuka. Pagtingin ko si pastor. Pagtingin ko, sumusuka na si pastor. De, nakakatingin na kami ni Kuya Jun. Sabi ko, pare, sumusuka si pastor. Si Kuya Jun tumatawa. Sabi, sa wakas may pagkain yung isda. Kasi napupunta sa dagat eh. Okay? Buti na, ano pinagpapasalamat ko? Buti na lang, nagsuka si pastor. Alam niyo kung bakit? Pumayag na yung tito kong bumalik. Kasi kung hindi pa babalik, susukan na rin ako, hindi ko na kaya. Tapos si Jerwin, paangat, tumalakas-lakas na yung along, pinapabalik na siya. Pag yun, bumalik, susuka rin yun, kilala ko yun eh. Ngayon, yung kwento na yun, after pala nun, naobserbahan ko ngayon eh. Simula nung nangyari na yun, ang tatay ko, hindi na nanonood na ng mimingwit. Hindi na nanonood ng vlog na nanghuli na isda. Alam niyo kung bakit? Na-experience na mahirap. Hirap pala mang isda. Alam niyo kung bakit? Tinawag lang kasi kami. Nagsiswimming kami ni Jerwin nun eh. Picture kami nun eh. Bigla kaming tinawag na mamimingwit. Sumama naman kami. Hindi pala kami ready. Hindi naman pala yun yung purpose namin doon. Hindi naman pala yun yung reason bakit kami naka-ready. Hindi naman pala kami nakapag-kondisyon para doon. Pero pag inalala natin yung Mateo 4, yung sinasabi ko kanina, yung ginawa sa mga alagad, nangingisda sila eh. Magaling sila sa pangingisda, pero tinawag sila ni Jesus, tara, nangingisda tayo ng tao. Sama naman eh. Now, the rest is history. Pagka binasa nyo ang Bible, hindi smooth ang dinanas ng mga alagad. Alam nyo nangyari? Dumanas sila ng trouble eh. Dumanas sila ng paghihirap. Dumanas sila ng kahirapan. Pero hindi sila kagaya namin eh. Hindi sila kagaya ko na walang ginawa kundi pumikit doon. Kasi hindi ko kaya. Hindi. Nakipaglaban yung mga alagad eh. Kahit mahirap mangisda ng tao, tuloy-tuloy. Alam nyo kung bakit? Kasi yung buhay nila, follow Jesus. At alam nila, yung purpose nila, bakit sila tinawag. Ano yun? Para sa Panginoon. Para ikalat, para ibahagi ang salita ng Panginoon, para gumawa ng himala. Yun yung purpose nila eh. Sumunod sila sa Panginoon, alam nila yung purpose nila, na-accomplish nila yung kahit mahirap. Pero take note, pagka ginagawa mo yung purpose mo, ginagawa mo yung pagsunod sa Panginoon, hindi madali eh. Ang hirap eh. Di ba? Ngayon, ang ano po kasi natin, ang purpose natin sa buhay, gaya nga lang verse 16 sa Colossus, ginawa tayo sa pamamagitan ng Diyos at para sa Diyos. Okay? Ngayon, pag magbibigay ako ng sports car, sino tatanggap? Mamimigay lang ako. Malamang lahat tayo papayag. Tama? Bigay lang, sports car pa. Ngayon po kasi, yung sports car, Ferrari, may natin, Ferrari or Lamborghini. Ang halaga nun, 8 million. Tapos magbibigay din ako, mamimili kayo ng van. Van, yung kaya na van, yung malaki. Ang halaga nun, 2 million. Mamimili ako, maglalagay ako rito. Sports car na nagkakahalaga ng 8 million. Van na nagkakahalaga ng 2 million. Mamimili kayo. Ano pipiliin nyo? Iba-iba. Sports car, no? Kasi gusto nyo ibenta. Tama ba? Ibebenta na lang, peperahin na lang. Alam nyo, ito lang ang reason ko kung ba't ko yan sinasabi. Pag kinuha nyo yung sports car, mabilis yan. Maporma. Pero kadalasan, ang kaya niyang isakay niyan, ilan? 2 hanggang 4. Yung van, malaki yan eh. Hindi siya ganun kabilis. Hindi siya ganun kamahal. Pero alam nyo kung ilan ang kayang isakay ng van? Ilan? 12 pataas.
ang buhay natin ay parang sasakyan. Alam niyo kung bakit? Kung ano yung design sa'yo, yun ka dapat. Baka naman kasi sports car ka, sinasakay mo 5, sinasakay mo 8. So wala ka na sa purpose mo. Ban ka lang, kino-compare mo yung sarili mo sa sports car, nakikipag-unahan ka, hindi ka makahabol ngayon. Pero ang sakay mo naman, 15. Ibig sabihin ko, ito, ang purpose natin sa buhay ay kanya-kanya. Meron kang time, meron kang purpose para sa sarili mo, meron kang time para sa sarili mo, pero sa isa tayo nagkakaisa, parang sasakyan. Nagkakaisa sila para magsakay ng tao, para magpunta ng tao from point A to point B. Ganyan din ang buhay natin. Iba-iba tayo ng timing, pero iisa lang. Meron tayong common denominator. Ano yun? Sa pamamagitan ng Diyos at para sa Diyos. Life that follow Jesus. Point number 2. Life that is worthy of eternity. Buhay na... Ang Tagalog ng worthy? Sinakalam? Worthy, parang karapat-dapat, no? O... Tama, karapat-dapat? Buhay na karapat-dapat sa walang hanggan. Para bang maalala ng walang hanggan. Okay? Alam niyo po kasi ngayon, ang mga tao kasi ngayon, sad to say, kahit to sa mga pastor, kahit to sa mga Christian, ang kinikilalang pastor, yung mayaman. Yan ho yung mga ginagalang eh. Actually, ginagalang naman lahat, pero iba yung nang napapansin natin, iba yung paggalang eh. Sa pastor, yung recognition, pagka mataas ang pinag-aralan. Ganun din sa mga Christian. Yan daw yung dapat i-correct ng church ngayon nowadays. Alam niyo kung bakit? Sa church ngayon, naghahalo-halo eh. Meron dyan professional, meron dyan nag-aaral pa, meron dyan hindi nakapagtapos ng pag-aaral, meron dyan businessman, meron dyan hindi ganun kayaman, merong mayaman. Pero nagiging traditional daw eh. Iba ituring yung mayaman, iba ituring yung mahirap. Iba ituring yung may pinag-aralan, iba ituring yung wala. Yan ang dapat baguhin ng church. At isa sa mga hinahangaan ko, na napakagaling na tao, bukod sa Panginoong Hesus, kasi ang Panginoong Hesus talagang walang pwedeng ikumpara sa Kanya because He is God. Pero isa sa mga apostol niya, actually hindi ito kasama sa 12, nung namatay na siya, umangat na ang Panginoon sa langit, saka lumitaw si Pablo eh. Tingnan nyo kung paano niya ipakilala yung sarili niya, kung sino talaga siya, at kung paano siya namuhay. Sabi sa Pilipos 3, verse 4 to 8. Tingnan nyo Ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga pisikal na bagay. Ibig sabihin ng pisikal na bagay, ito yung mga achievement niya, ito kung sino siya, ito yung about dito sa mundo. Sabi diyan, kung iniisip nino man na siya'y may katuwirang umasa sa ganitong mga bagay, lalo na ako. So sabi ni Pablo, kung ang reason lang pala para umasa ay yung kagalingan, yung achievement, yung physical na bagay, ako yung pwedeng gumawa niyan. Sabi niya, tuloy natin. Tingnan nyo, nagpakilala na siya. Ako'y tinuli sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita. Buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreo. Tingnan nyo kung sino siya. Kung pagsunod naman sa kautusan, ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin. Tuloy natin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. Dito ako na-amaze.
kay Pablo. Alam niyo kung bakit? Kasi ako, minsan dumarating sa punto sa buhay ko, sa company, pagka meron doon na ka-interact na department, tapos junior level lang, tapos ang angas magsalita, parang nabibwisit ako eh. Minsan parang nauunahan ako ng emosyon eh. Parang gusto kong sabihin, sino ka ba? Hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ba alam na junior ka lang? Ito ako. Parang gusto kong ganunin. Yun po ay physical na bagay, no? Pero pag pinag-usapan si Pablo, siya yung karapat-dapat dun eh. Alam niyo kung bakit? Balikan natin. Balikan natin yung verse. Kung saan siya nagpakilala. Verse 5. Sabi niya dyan, tinuli siya ng ika-8 araw. Tapos grabe yung identity ni Pablo. Solid. Kumbaga sa panahon ngayon, lahi siya ng mayayaman, lahi ng matatalino, lahi ng mga maimpluwensya. Diyan siya galing. Israelita siya, mula siya. Nagpangalan pa nga eh. Di ba uso lang yan sa pulis? Pagka nahuli ka sa checkpoint, kaibigan ko po si Colonel, ganito eh. Tapos papalagpasin ka na. Kaya rin ni Pablo yun eh. Sabi niyo, buhat sa angkan ako ni Benjamin at totoong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautosan ng pag-uusapan, Pariseo naman siya. Proceed natin. Kung sa pagiging masugid sa kautosan, balikan natin lahat kung paano niya inusig ang iglesia. Pero yung pinaka-common denominator, lahat ng achievement ko, lahat ng kaya kong ipagmalaki, itinuring ko yung walang kabuluhan dahil kay Kristo. Yan yung tinatawag na life na worthy of eternity. Handa mong isaalang-alang ang buhay mo para sa tao, para sa bagay na wala talagang hanggan. Sino yun? Ang Panginoong Hesus na nagkatawang tao sa lupa. Pinako sa krus na matay, 3 araw na buhay at umakyat sa langit. Ngayon, si JR, tama? Si John Lloyd, si JL, naging billionaire. For example, naging billionaire. Di lang basta millionaire, billionaire. Lahat ng uri ng sasakyan, meron siya. Pangalanan mo na. Ferrari, Audi, Rolls-Royce, Toyota, lahat meron siya. Billionaire eh. Tapos, nagpakasal siya, napangasawa niya, maganda, Miss Universe. Taga Guatemala. Taga Guatemala, parang ganun. Ayun ang napangasawa niya. Tapos, sinong kapatid? Si JR. Driver niya. Huwag ka mag-alala, bida ka rito. Ha? Si JR, driver niya. So sa madaling salita, pag-aalis si John Lloyd, saka si Miss Guatemala, na asawa niya, ang driver si JR. Si JR ngayon, dahil sa trabaho, na-stress. Ang daming negosyo, na-stress. At the age of 35, nagka-cancer. Stage 6. Kasi para patay na, namatay. Kasi stage 4, may himala yun eh. Namubuhay yun eh. Stage 6, mag-imbento tayo. Namatay ngayon si JR. Si Miss Guatemala at si JM, dahil byuda na si Miss Guatemala, si JM, niligawan niya si Miss Guatemala. Nagpakasal sila. Napunta kay JM ngayon lahat ng kotse, lahat ng pera. Habang nagdadrive si JM, sabi niya, ang sarap ng buhay. Kasi noon, akala ko, kaya ako nagtatrabaho para sa boss ko. Yun pala, yung boss ko, kaya nagtatrabaho para sa akin. Kasi ako na nakikinabang ng lahat ng pinaghirapan niya. Nagtrabaho siya para sa akin. Ganun lang ba ang buhay? Pansinin nyo, yan ang laging sinasabi.
Kahit anong yaman mo, pag namatay ka, wala kang madadala. Hindi yan worthy of eternity. Kung ang purpose ng buhay mo, pagpapayaman lang, hindi yan worthy of eternity. Kung ang focus ng buhay mo, sumaya lang, hindi yan worthy of eternity. Bakit? Pagka nagkasakit ka, nagka-problema ka, pwede ka maging masaya, pero darating sa buhay mo na malulungkot ka kasi tao ka lang. Gusto ko lang i-correct, kaya ako yung kinuwento. Ang buhay natin ay hindi lang para yumaman, hindi lang para sumaya. Ang buhay mo, ang purpose ng buhay mo ay hindi tungkol sa'yo. Ito ay tungkol sa Diyos. Gaya ng sinabi ni Pablo, lahat ng meron ako, itinuturing kong walang kabuluhan. Para kanino? Para kay Jesus Christ. Para kay Jesus. Para sa Diyos. Yan ang dapat na maging mindset ng mga Kristiyano ngayon, ng mga youth, ng mga parents ngayon. Kaya kanina tinatanong ko, sino naabutan yung ganito? Sino naabutan yung ganyan? Ngayon, ang tanong ko, nung nandun ka sa point na yon, kamusta ka at kamusta ka ngayon? Yung pinapahalagahan mo ba noon, yun pa rin yung pinapahalagahan mo ngayon? Kung si Jesus Christ yung pinapahalagahan mo noon, si Jesus Christ pa rin ba yung pinapahalagahan mo ngayon? Hindi lang ito tungkol sa pagtingin sa nakaraan, ito'y tungkol sa pag-self-examination. Kung yung purpose mo sa buhay, nagagampanan mo o nagagawa mo. Life that is worthy of eternity, yung buhay na worthy para sa mahaba, sa walang katapusan. At iyon ay ang buhay na na kay Kristo. Buhay na iaalay mo kay Kristo. Last, lapit na ako matapos. Point number 3, life for God's use only. Okay. Ito kasi, etong etong number na to, point number 3. Ano to para tong question Kasi kung ang buhay natin ay para lang sa Panginoon, ibig sabihin, lahat ng papanalangin, may nagtanong sa akin yan lahat ng ipapanalangin, dapat sinasagot niya. Kaya daw, ang mga preacher, sabi nila, kaya ang mga preacher, ang mga pastor, malakas ang loob magsalita sa stage, sa pulpito, kasi lahat daw ng panalangin tinutupad. Totoo ba yun? Mga leader daw, lahat daw ng panalangin tinutupad. Sabi ko, kung totoo yun, di sana yung kapatid ko hindi naoperahan. Kasi panalangin ko yun Sabi ko sa Panginoon, mawala na kami ng pera, wala na magkasakit. Pero anong nangyari? May naoperahan. Alam niyo kung bakit? Ito yung na-realize ko. Kung lahat ng panalangin ko, tutuparin ng Diyos. Take note dito kung lahat ng ipapanalangin ko, kung lahat ng gusto ko, tutuparin ng Diyos, ako na ang Diyos, utusan ko na siya. Bakit? Minsan pinapanalangin ko, biglaan lang Pinapanalangin ko minsan para sa benefit ko Kung puro gano'n na lang, baka hindi na ako matuto. Kasi kung susundin niya lang ang panalangin ko, wala na akong pagsubok na pagdaraanan, lahat smooth na lang. Ngayon, kung gano'n na mangyayari, ako na ang Diyos. Kung gano'n na mangyayari, tayo na ang Diyos. Utusan na lang natin siya. Lord, ganito gawin mo sa akin. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Ako na ang Diyos. Pero kung papansin ninyo, ang buhay natin ay para gamitin ng Diyos. Hindi para utusan mo ang Diyos. So kung ang panalangin mo, para lang sa sarili mo, hindi yan life na pinapagamit sa Diyos. Ang tawag dyan, life na gumagamit sa Diyos. Hindi mo pinapanalangin yung kapwa mo. Hirap. Yun nga nasa stage tayo ngayon ng church planting Tama ba? Nag-share, street evangelism, ganon. Napakalaking application ito Yung point number 3, na yung buhay natin ipapagamit natin sa Diyos. Kasi pag lumabas ka dyan sa labas, daming problema dyan Meron nga sa amin, nung nag-share ako, sabi sa akin, kahit saan ako pumunta, dala ko yung bituka ko. Pwede bang pumunta ka na iiwan mo yung bituka mo sa ibang lugar? Hindi ko lang matanong, manananggal ho ba kayo?
So, ibig ko sabihin, kung ang buhay mo, pinapagamit mo sa Diyos, anuman yung danasin mo, may panalangin ka man na ngayon, hindi pa tinutupad, o hindi natupad, hindi doon nakasentro ang buhay. Kasi ang buhay natin ay para ipagamit sa Diyos. Tapos na lahat. Yung ginawa ng Panginoon ng Jesus sa krus, sa biyaya niya, natapos na. Yung mga answered prayer, yung mga pinapanalangin mo na tinutupad, additional na lang yun ay pagpapasalamat mo. Tapos na ang ginawa ng Panginoon. Ngayon, dahil napakabuti niya, sa panalangin mo, tinutupad niya, merong faith na tinatawag na pag naniwala ka, mangyayari. Pero ang sabi ng Bible, ang Diyos, ang kaisipan ng Diyos ay iba kaysa sa kaisipan mo. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, God is all-knowing. Yung bukas, alam niya. Yung next day, alam niya. Yung next year, alam niya. Kaya alam niya kung ano makakabuti sa'yo. Kaya ang sentro ng buhay mo, panalangin, yung kapatid ko gumaling, hanggang ngayon, hindi pa. Bakit yung trabaho ko ngayon, hindi pa. Bakit yung business ko, hindi pa lumalago. Pag doon tayo nakapokus, hindi na yon yung buhay na nagpapagamit sa Diyos, kundi gumagamit lang sa Diyos. Kasi dapat natin matandaan na ang buhay natin ay alam ng Diyos. Ano man ang makakabuti, perfect timing. At kung sino, kung tao ang nawala sa'yo, alam ng Diyos yan. Isa nga sa napakinggan ko at na-play ko rin sa sarili ko, sinabi ko na rin yun dito eh. Sa loob ng 10 years, kasi 10 years na akong Christian, ang dami ko naranasan. Bumagsak ako sa board exam, nagkatrabaho ako, nawalan ako ng trabaho nung pandemic, na-strap ako, na-confine ako, nagka-dengue ako eh. Nagkasakit ako, pamilya namin dumanas ng pagsubok. In some part, nakapag-masters ako. Nakabili ako ng kotse. Papasalamat ko sa Panginoon, nakapagtrabaho ako. Alam niyo kung bakit? Merong bad, merong good. Merong pinanalangin ako na tinupad, merong panalangin na hindi. Pero isa lang ang napatunayan ko na dapat hindi ko makalimutan. Hindi yung blessing, hindi yung pagsubok. Ano yun? Purpose. Bakit ka ba talaga nandito? Para lang ba sa sarili mo? Para lang ba pagpalain ka? Para lang ba makasurvive ka? Para lang ba makapag-provide ka? Hindi. Life for God's use only. Ngayon po, tumayo po tayong lahat. Ito yung dapat nating tandaan. Iba yung ikaw na may Diyos at iba yung ikaw na walang Diyos. Magkaiba po yun. At sabi rito, marami tayong bagay na dapat kalimutan na. Ilibing na sa nakaraan, ipagpasa Diyos na. Kaso ang problema natin dito, problema nating mga Christian, yung dapat na inaalala natin, yun yung kinakalimutan natin eh. Pero yung dapat na hindi natin inaalala, yun yung hindi natin kinakalimutan. Kaya tayo nahihirapan. Isa sa mga bagay na dapat mo laging tandaan, ang purpose mo sa buhay ay sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kaya ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus para sa atin. At tayo ay mabubuhay para sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito na binigay mo sa amin. Salamat po sa iyong salita na ibinigay mo sa amin. Lord, yung purpose ng buhay. The purpose-driven life. Sabi sa Kolosas, sa pamamagitan mo at para sa iyo. Kaya kami ginawa. Yung sinabi ni Pablo sa Pilipos, ang dami niyang credentials, pero para sa iyo, lahat yun na wala ng kabuluhan. Itinuring niyang walang kabuluhan. Yung nangyari sa Mateo 4, kung paano mo tinawag yung mga alagad, ito po ay isang patunay na ang buhay namin ay dapat naayon sa purpose at walang iba kundi para paglingkuran ka. Life that follows you. At yung buhay, Lord, na worthy ng eternity
maglingkod sa walang hanggan, para sa walang hanggan. At ayun ay para sa iyo. At Lord, yung buhay na magpagamit lamang sa iyo. God's use only, Panginoon. At Lord, patuloy na sa lahat po na nandirito, hinihiling po namin yung pagsama mo, yung pagtuturo mo, yung fire, yung encouragement, yung comfort, Lord, na maranasan ang bawat isa sa lahat ng may pinagdadaanan, Lord. At patuloy, hinihiling po namin yung banal na Espiritu mo, Panginoon, ang maghari at kumilos sa lahat ng bagay, Panginoon. Sa aming pamilya, sa aming kalusugan, sa aming trabaho at sa lahat, Panginoon. At maging dito sa church na to, Lord, maghari kung bakit kami nandirito. Hindi lang para magsama-sama, kundi para parangalan ka, Panginoon. Para humayo, para gawin yung Great Commission, Panginoon. Samahan mo kami. Salamat po sa pagpapala. Salamat sa pagmamahal, Panginoon. Salamat sa mga answered prayer. Salamat po sa pananampalataya. Salamat po sa iyong biyaya, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming pagkukulang, pagkakasala, karumihan, Panginoon. At patuloy, sa oras na to, sa araw na to, kalugdan mo po ang iyong mga anak, Ama. At magbigyan ka po namin ng kaluguran sa aming buhay. Yung maayos na testimony, Panginoon. Maitaas ka sa lahat ng aming gagawin. Purihin ka lamang, Panginoon. Maghari ka. Marami pong salamat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Palakpakan po natin si Lord.